ma-share niyo po sa amin kapag talagang napunta na doon sa level na heat stroke? What really happens to a patient? Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito. No? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga. No? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga ma-prevent yung further complication ng heat stroke. At risk, sino pa usual at risk? Yung gaya ng sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na expose sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients. So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig. Tama. Opo. Kaya dapat lagi tayong may katabing tubig to Opo. hydrate ourselves. Tubig lang po ba? Is that enough? Kasi di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan? Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat to importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications. Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work? Yes. It does. Pwede pa rin, yes. Para siyang simulated salt water, parang Yes. ganon. Ano pong value nun, Doc? Nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No? Yes. So, meron niyang mga electrolytes aside from sodium, meron niyang calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks. Okay pala, Doc, kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, diba? Yung mga naglo-long ride, wala namang access. Pinsan pupunta ng probinsya, pupunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is like kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun. Makakatulong yun. Makakatulong yun. Okay. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon. Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titignan ko minsan, hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Especially after food intake, or pag na-expose ka talaga sa init, no? Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or a water sa katabi mo para nga you can hydrate, no? Tama. Especially pag may expose ka ng matagal sa init. Opo. Very on-ground conversation. Baka sabihin ng iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. 'Di ba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. 'Di ba? Di na akong tutubig, hindi ako mag-CR. So yung pala, nade-dehydrate na sila. Ano po yung compromise doon? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan para kahit paano maengganyo sila. Like, Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila. Well, Pwede ba yun? Does that work? That's not enough, no? So, kailangan talaga you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yung that can supplement, no? But sa importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight. Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body. Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito, Doc? Actually, ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion. So, number 1 yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo. No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay konektado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache. Yan yung 2 most common na primary headache disorders. Vertigo, Doc. Does that happen also? Yes. So ito yung pangalawa. No? Vertigo, yung hilo. Part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo. Kapag ikaw, kumbaga, sinasagad mo na yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc, as our parting shot?
Oo. Recovery and rest. So yung recovery, very important. Yung 3 important factors na kailangan nating gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong may initan sa loob or madidehydrate. And yun nga, no? So iiwas tayo sa exposure too much, pupunta tayo sa mga malililim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activities, so exposure sa heat. No? So ngayon, napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon. No? Yes. Itong mga cyclists na to, susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko, yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center, walang iba, Dr. Greg Dairit. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po.